ng Ama kay dakila niya. Tunay na patatarok niya ang kanyang damdamin sa mga anak niyang kumikilalang tapat sa kanya. Pinababatid niya ang kanyang kalaliman, ang kanyang karunungan ay binabahagig tuwiran, upang sa gayon, habang ika'y dumaranas sa hindi mo kaya, may kakayahang kang kanyang binibigay. Habang ika'y tumatawid sa palagay mo'y di mo kayang hakbangan, naiaangat mo ang iyong mga paa dahil sa kanyang paggabay. Habang tumutungo ka sa malayo sa palagay mo, napapalapit naman dahil siyang kasama mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Magalak magpuri ang habang nagluluwat, lalong tumatatag, lalong tumitibay. Habang dumaranas ng palagay nila'y hirap, lalong nararamdaman ang kagaanan. Habang natitigmak ng luha ang mga mata, pagkatapos ng luhay, galak naman ang kakibat. Habang pinagdaraanan ay tinik, lalong nakikita kung sinong humahawit bumubunot. Habang batuhan ang nilalakaran, lalong pinatototohanan, Ama pala ang kapiling araw-araw. Siya palang tunay na batong sandigan, hindi ang sinuman. Kaya't ang mga batong hinahakbangan, gaano man katitirik, gaano man katatatag, kaya niyang tibagin, kaya niyang alisin, upang ika'y makalakad sa tunay na patag. O kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Pinakikita lamang at pinatototohanan ng Ama, ibang kumilos siya. Pinadadama lamang niya kapag ika'y nasa kanya, iba ang katauhan at espiritu niya. Pinatototohanan lamang niya na siya ang nangunguna kapag naiba na damdamin mong anak niya. Pinakilala lamang niyang magagawa niya sa iyo sa mga pinagdaanan mong kay hirap para sa iyo, ngunit kay gaan para sa kanya. Ang lahat pala ng ito, mapapatotohanan mong totoo ang salita niya kapag ikaw na anak niya, lubos na nagtiwalat, nagtibay, na magtiwalang ganap sa kanya. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kung ang masama at mabuti pagsasamahin, hindi na, wala nang maglilingkod. Pare-parehas lang din naman pala ang mga katutunguhan, sasapitin ng masama at mabuti, ba't magpapakabuti ka pa? Di gumawa ka na lang ng masama, pare-pares pa lang inyong kinamtan. Ngunit pinatototohanan sa tuwina ng Ama, sa lahat ng kanyang pahina, kung nanamnamin at naunawaan lamang, iba ang tatamasahin ng masama, iba ang kakamtan ng mabuting kanyang anak. Kaya't kung naunawaan lahat ng mga anak niya ang mga binabasa nila, tuwirang magliliwanag sa kanila ang katotohanan na mayroong mabuti at may masama na anak ang Ama sa lupa'y pinagsama upang kanyang salain at makuha ang kanya. Subalit sa takdang panahon, magkaiba na ang kanilang kalalagayan. Ngunit paano nga ito maunawaan at paano ito matatanggap ng lahat kung hindi naman hinahanap ang katotohanan? Kaya't ang makakaunawa lamang at makatatanggap yaong naghahanap ng katotohanan at tinatawag na nakasumpong sa katotohanan. Wika nga'y kumatukat ika'y pagbibigyan. Alalaong baga, marami ang nagtatanong, paano ba mapalapit sa Ama? Paano ka ba mapapalapit sa Panginoong Diyos? Ang tanong nila. Ito lamang maliwanag na tugon. Kapag ikaw ba maghapon ang isip mo ay sugal, malapit ka sa Diyos?
Kapag maghapon ba ang usapan pang tao ang pinag-uusapan ninyo'y malapit ka sa Diyos? Kapag wala ka nang inisip kundi ang kikitain mo at pagkain mo at gagawin mo, malapit ka ba sa Diyos? Kapag wala ka nang inisip kundi yung kagalit mo at nagagalit sa iyo at pinagdaramdaman mo, malapit ka ba sa Diyos? Kapag wala ka nang inalam kundi ang magagawa ng iyong kapwa at ang magagawa mo ay hindi mo inaalam, malapit ka ba sa Diyos? Isang halimbawa lamang po ito na pagsusuri ng tao para matugunan ninyo ang mga tanong nyo kung paano kayo mapapalapit sa Diyos. Paano nga ba ang mapalapit sa Kanya? Lagi mo siyang isipin. Lagi mong alalahanin. Kapag gumagawa ka ng masama, siya ang nahihirapan dahil gusto niya'y maging mabuti kang anak. Kapag gumagawa ka ng mali, siya ay nalulumbay, nalulungkot sapagkat ayaw niyang ikay magkamali. Kapag ikaw ay nagmamalabis, ayaw niyang mangyari ito, kaya siya rin ay nahihirapan para sa iyo. Sa makatwid, hindi mo man tanungin kung alam mo lamang na ang Diyos mo'y banal at makabanalan ang kanyang hangad, puro kabutihan, ikaw mismo masasagot mo, paano ka ba mapalapit sa Diyos? Mga mahal, paano ka nga ba mapapalapit sa Kanya? Nang ika'y malayo, hindi mo alam kung paano gagawin mo. Subalit nang napalapit ka sa Kanya, itinuturo niyang mga gagawin mo. Nang hindi mo siya kilala at hindi mo siya nadarama, hindi mo alam mahiwaga siya, kaya't di ka naniniwala sa hiwaga at mahimalang gawa niya. Subalit nang nagtiwala ka at naniwala, nagkaroon ng hiwaga sa buhay mo, bakit hindi mo alam kung paano ka masaya kahit mahirap ka? Bakit ikay maligaya kahit ikay kinukutya, hinahamak, pinagtatawanan, pinagpaparatangan, pinibintangan, uusapan? Yaon ang malaking pagkakaiba. Nang naiba ka't iniba ka ng Ama. Nang naiba na ang pagkatao mo, hindi na pagkataong pagkatao, kundi na sa iyo Espiritu. Napakasimple at napakagaang maunawaan. Paano ka ba malalapit sa Diyos mo? Paano mo ba siya madarama? Paano mo ba siya makikilala? Hindi sa paglilingkod lamang, sapagkat kung ang paglilingkod mo ay gusto mo lamang masyahan, sarili mong kasiyahan, hindi pa rin paglapit sa Diyos yan. Kundi ang paglilingkod mo ay iniisip mo at pinangangalandakan mo ang Ama. At di ang sarili mo, kundi ang kapwa mo ang iniisip mong matulungan. Paano ba mapalapit sa Diyos? Hindi na kailangan sabihin mong, ako ay malapit sa Diyos. Kundi ikaw mismo alam mo kung paano ka napalapit sa Diyos. Iniba ang damdamin mo, iniba ang isip mo. Iniba ang pananaw mo sa mundo, iniba layunin mo. Iniba ang mga mithiin mo na dating wala kang alam kundi makamundo, makasanlibutan, makasarili, makalaman. Subalit nang nakilala mo, tinanggap siya, may takot kang gawin ng mga bagay na alam mong mali at hindi tama para sa pananaw niya. Wala kang pakialam sa sasabihin sa iyo ng kapwa mo, basta matwid ang ginagawa mo. Wala kang pakialam sa pagtatawa ng kapwa mo, basta ang alam mo'y tama ang ginagawa mo, kalukalo ka man sa kanila. Yaon ang malapit sa Ama. Yaon ang tinanggap siya at kinilala siya. Kaya ano man ang sabihin ng kapwa, baliwala. Sapagkat ang alam mo, masaya ka sa ginagawa mo dahil damang-dama mo siya at di ang kapwa mo ang nakakaunawa sa iyo, kundi mismo siya. Kaya't alam mo, lahat ng ginagawa mo'y unawang-unawa niya sapagkat hindi mo nagagawin yung dating mga ginagawa mo. Yaon ang patutuong napalapit ka sa Kanya at kinilala mo siya. Sapagkat ang dating pagmumura mo'y iniba mo na ang bibig mo. Hindi mo na magawang magmura dahil alam mong nakakahiya sa Kanya. Ang dating sigaw ka ng sigaw, galit na galit ka, iniba mo. Sapagkat alam mong nakakahiya ang pagtutungayaw, hindi sa Kanya. Nang dating ika'y dalahirang tao, iniba mo. Sapagkat alam mong ayaw niya ang mga tsismos at tsismoso. Nang dating ikaw masasakitin, mararamdamin ang damdamin, madali kang masaktan, madali kang madamdam. Iniba mo, sapagkat alam mong hindi sa Kanya ang pagdaramdam. Nang ikaw ay dating silos at inggitera, dahil alam mong hindi sa Kanya't kundi sa demonyo, iniba mo. Kaya naman naiba na ang damdamin mo, sino man ang makita mo, ano man ang makita mo, wala ka ng pakialam, masaya ka sa buhay mo. Sapagkat ika'y nakukontento at nasisiyahan kung ano ang meron ka. At hindi mo pinakikialaman yung hindi sa iyo at wala kang pakialam sa kapwa mo tao, sa mga bagay na nakakamtan nila, sapagkat hindi mo napakikialaman niya at masaya sa buhay mo ang sarili mo.
Iyon ang patotoong malapit ka sa Diyos. Kaya hindi mo na ngayon alintana, meron ka ba noon o wala? Hindi mo na isipin, meron ba ako nito o wala? Sapagkat meron ka at wala, parehas lamang. Sapagkat kampante ka't kontento, 3 beses kumakain, masaya ka't humihinga, maligaya ang puso mo sapagkat nararamdaman mo ang Diyos mo. Yaon ang walang hanggang patotoo sa mga totoo at nakikipagtotoo. Kaya't kung paano ka nakipagtotoo, nadama mo ang totoong ama mo. Sapagkat siya yaon, walang hangarin, walang iniisip na masama. Walang mithiin na ikasasama, ang lahat ay makabubuti pawa. Kaya't malapit ka sa Kanya. Sapagkat nalapit ka dahil hinanap mo siya. Nalapit ka dahil nasumpungan mo siya. Nalapit ka dahil nadama mo siya. Nalapit ka dahil ginusto mo siya. Nalapit ka dahil minahal mo siya. Nalapit ka dahil pinakinggan mo siya. Nalapit ka dahil alam mo, siya lang ang Diyos mo. At siya ang pawang katotohanan, mga minamahal, kaya't ang dating si ikaw, iniba ka niya. Ang dating pagkatao umiiral sa iyo, naging iba na. Espiritu niya ang nanguna. Kaya naman ang taglay ng Espiritu niya ay nasa sa iyo. Tinaglay mo dahil ginusto mo, tinanggap mo at pinakinggan ka. Dahil nanikluhod ka ng matapat sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't si dating mahiyain, hindi na naging mahiyain. Ngunit hindi naman naging walang hiya. Kundi ang kanyang pagkamahiyain humarap sa kapwa, sino man pinakikiharapan, pinakikitunguhan. Sapagkat alam niya, kung mabuti ang gawa niya, ay wala siyang pakialam magtawa man ang kapwa. Sapagkat alam niya, kung ang mabuti ang ginagawa niya, ay katuwa-tuwa sa amang dakila. Sapagkat alam niya ang lahat ng mabuting ginagawa niya ay kalugod-lugod sa pananaw ng Ama, kaya't matapang niyang nagagawa ang lahat para sa Ama dahil yaon ang gusto ng Ama sa pinatapang niyang anak na nagbago sa Kanya. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kapag napalapit ka sa Ama, hindi mo na iniisip yung kung ano-ano pa. Wala kang negatibong mga iniisip, kundi positibo mong iniisip. Ang lahat ay pangyayari ng Ama mo dahil buhay siya. Kaya't ang para sa iyo imposible, positibo mong tatanggapin at aangkinin sapagkat alam mong magagawa niya. Gayon ang napalapit sa Ama. Yaon ang nakakilala sa Kanya sapagkat yaon siya. Sapagkat hindi niya kaya yaon ang siya'y nasa pagkatao at nakaya niya dahil ang Espiritu'y sumakanya. Yaw ng patutoong, sumasa inyo ang Espiritu Santo. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Anong maganda sa ginawa mo? Kung para sa iyo'y maganda nga ito, ngunit sa pananaw ng Ama'y hindi totoo. Mas maganda yung palagay ng kapwa mo'y hindi ka totoo at hindi ka tama, ngunit sa kanya'y totoo ka. Anong ginawa mong mabuti sa kapwa mo kung pagkatapos mong ginawa'y pinahirapan mo ang kaloob at sinaktan mo ang damdamin? Mas maganda pa yung wala ka nang ginawa na hindi ka nagpasakit kanino man. Sapagkat wala ka mang nagawa, hindi ka naman nagpasakit ng damdamin. Kaya't wala ka ring naging kalaban at kaaway. Sa makatwid, kung tunay mong kilala ang Ama, lahat ng ginagawa mong kabutihan, alam mong siyang gaganti at magagantimpala. Kaya't hindi mo inaasahan ang gawa ng iyong kapwa na ika'y gantihan. Kaya't ang lahat ng umaasa sa Ama, siyang nagpapalat, gumaganting, mainam. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Mga minamahal, paano ba nga ang tao? Kung ang pagsasamahin sa lupa ay pinagsama sa langit, at pagsasamahin sa langit, hindi na maaring maglingkod ang tao. Anong silbi ng paglilingkod mo? Huwag ka nang maglingkod, magtulog-tulugan ka na lang. At huwag ka na rin magpakasakit, magpasarap ka. Para sa gayon, pag namatay ka, nagpasarap ka naman sa buhay. Pare-parehas lang pala ang kakamtin. Anong silbi ng pagpakasakit at pagpapakahirap mo? Huwag ka nang magpakahirap at magpakasakit, pantay-pantay na lang kayong magpasarap. Sa makatwid, kung gayon palang pantay-pantay ang pagpapasarap sa lupa, wala nang dapat banal na salita. Hindi na dapat nasasabi ang banal na salita. Huwag nang basahin ito at huwag nang pag-aralan sapagkat pantay-pantay pala ang kakamti ng tao. Ngunit dahil nga
may Espiritu Santo, hindi pantay-pantay ang kakamti ng tao. Kaya't maliwanag na tinuran, ang ibinaba ko sa lupa'y walang nakabatid maliban ako. Yaon ang tinura ng Kristo at hinayag sa mga tao, sapagkat ang nakita ko sa Ama ko, ang siyang hinahayag ko sa inyo. Ang batid kong batid ko, na batid ng Ama ko, siyang inuulat ko sa inyo. Nasa banal na aklat iyan. Hanapin ninyo, mga mahal ko. Hindi ko na kailangan tukuyin kung saan dako. Sa makatwid, maliwanag ding sinabi, ang kumikilala sa anak ay kumikilala sa Ama, at ang nakakilala sa Ama ay nakilala ang anak. Sa makatwid, nagpakilala ang anak sa Ama upang makilala ng mga anak niya sa lupa, kaya't ang nakakilala sa Ama nang dahil sa anak, naging bagong silang sila sa Espiritu niya. Kaya't maliwanag ang katotohanan. Hahamakin ng tao ang kapwa niyang hindi nakakaunawa sa sinasabi niya. Subalit lahat ng nakakaunawa at may pandamang mahal na mahal siya ng Ama, nauunawaan ang lahat ng mabuting sinasabi ng kapwa niya. Anong silbi ng sinabi mong mabuti ka, ang kalooban mo'y masama ang laman? Anong silbi ng sinasabi mong mabait ka, ngunit bulok ang laman ng isip mo? Hinahamak mo'y kapwa mo, hinahatulan mo'y kapwa mo, hinuhusgahan mo'y kapwa mo, pinag-iisipan mo ng masama ang kapwa mo. Paanong nasabing mabuti kang tao? Kaya masasabing mabuti kang tao, ano man ang makita mo'y walang pakialam ka. Sapagkat, kung hindi sila nagpapapakialam sa iyo'y ano nga magagawa mo? Ngunit kung gusto ka ng kapwa mo para may maitulong ka, gawin mo ang maitutulong mo. Dahil sa Ama mo, hindi dahil sa iyo. Dahil sa Kanya, hindi dahil sa sarili mo. Kaya mo ginagawa ang mga bagay na kabutihan dahil alam mo, kalugod-lugod sa Kanya. Ngunit kailanman, hindi mo gagawin ang mga bagay na alam mong hindi karapat-dapat sa pananaw niya, sapagkat alam mong isang anak ka niyang tinatawag, paano kang matatawag na lahi niya kung lahi ka ng masama? Ang Ama mo'y mabait, mabuti, kaya matatawag kanyang anak dahil sa iyong kabutihang taglay at kabanalan na itinuro sa iyo'y natutunan mo. Sa makatwid, hamakin man ang kapwa mo ang mga sinasabi mo, pagtawanan man, laitin at aliwan nila sa pagkakatuwang pag-isahin ka ng pag-usapan, masaya ka pa rin. Sapagkat ang pinag-uusapan nila ay naririnig ng Ama at ang sarili mo'y nakikita ng Ama. Kaya, magkatipon-tipon man sila na kampo ng demonyo, ikaw na nag-iisay, maligaya ka pa rin dahil ang Ama mo ang kasama mo. Sapagkat maliwanag ang ginawa ng Kristo. Ang lahat ng alipin ng masama'y pinalayas. Sa makatwid, kung anak ka ng Ama at nakilala mo ang Ama, ang pagkakaalipin mo sa masama'y inalis na ng Kristo. Kaya gagawin mo na ang kabutihan, kaya makakapiling mo siya at makakaisa mo dahil sa mabuti mong pagbabago. Anong silbi ng lahat ng kapwa mo tao'y tinatawanan mo? Ngunit pagtalikod mo, pinag-uusapan ninyo. Sinong nakarinig? Yung tao bang pinag-uusapan nyo? O ang Amang nakatunghay at nakikinig sa inyo? Kaya yaong matwid ang gawa at tama ang ginagawa, pag-usapan man walang bali. Hindi siya natigatig sa pagtatawa ng kapwa niya, hindi siya nabahala sa pag-uusap ng kapwa nila, sapagkat may espiritong nakataglay sa kanya, anak, huwag silang pakinggan nang hindi ka matulad sa kanila. Anak, huwag kang tumulad sa kanila nang hindi ka mapahamak tulad nila sa takdang panahon. Sa makatwid, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ito ang patotoo.
Ito ang tanong ko sa inyo, kayong nagnanasang pailalim sa kautusan. Hindi ba ninyo napapakinggan ang sinasabi sa kautusan? Sinasabi roong si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki sa alipin, ang isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Ngunit ang anak na malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Sino ang anak sa alipin? Ang anak ni Agar kay Abraham. Subalit ang anak ng pangako ay si Isaac na anak ni Sarah. Kaya't magkaiba ang anak sa pagkakasala at anak na binigay ng ama kay Sarah na nabuhay ay si Isaac. Si Isaac ay nabuhay sa pangako ng ama, kaya't matanda man si Sarah ay nagbuntis pat ng anak. Dahil ipinangako yaon ng ama. At natupad ang pangako niya, maluwat mang naganap ng dahil totoo siyang mangusap. At nang dahil tapat naman itong si Abraham, naganap ang salita ng ama. Subalit itong si Agar, nagbuntis dahil sa kasalanan, pag-uudyok sa kanya ni Sarah. Sulong ka, sipingan mo ang aking alipin. Subalit nang nasipingan at nagbuntis, napatotohanang hindi baog itong si Abraham, nagalit naman, inapi. Kaya't nasa ilalim siya ng pagkakaalipin, dahil iyo'y anak sa pagkakasala sa pakikiapid ni Abraham. Ngunit niloob ng ama na mangyari yaon upang masambit ang panahon nila'y panahon din ngayon. Kapag ika'y anak sa kamalian, alipin ka ng kasalanan. Nagmula ka sa kamalian at nagmula ka sa kasalanan. Subalit kapag ika'y anak sa pangako ng ama, anak ka nga niyang matatawag. Ngunit, bagamat ika'y anak sa pagkakasala at nagbagong buhay at kinilala mo siya, tinanggap mo siya, magbabago pa rin ang iyong pananaw at matuwid mong tatahakin ang landas. Kaya naman, anak man si Isaac sa pangako, ngunit kung nagkamali si Isaac, parurusahan pa rin siya ng ama. Nang dahil tumupad ang ama sa pangako ni Abraham, ngunit itong si Isaac ay naging masama. Kaya naman, tinura ng ama, nang dahil sa anak mong si Abraham, anak kong si Abraham, ang pangako ko sa kanya'y tutuparin ko hanggang saling lahi mo, Abraham. Ang kumikilala sa akin ay aking pagpapalain. Kaya naman, nang itong si Isaac dahil anak sa pangako, sinubukan itong si Abraham kung nang dahil sa kanyang kaloob na anak na minamahal, ay ipagpapalit ang anak kaysa sa kanya. Hiniling niya'y ito, Abraham, ihandog mo sa akin ang anak mo. Nakita ng ama ang katapatan ng pangako, ang walang pag-aalinlangang paghahandog, dahil ang ama'y totoong mapagmahal, mahabagin at maawain. Ano ang sinabi nang ito'y papatay na? Abraham! Wag! Sa iyo ang anak mo. Kung may pangunawa kayo, makaunawa kayo. Sa makatwid, ang kinukuha pala sa iyo ng ama ay hindi totoo niyang kukunin. Tinitingnan niya lamang kung tapat ka sa kanya at uunahin mo siya at papalagay mo sa sarili mong siyang makapangyarihan, siyang makagagawa ng lahat. Kaya't ang ayaw niya ay hindi niya gagawin at ang gusto niya ay gagawin niya. Sa makatwid, kilala mo ba siya? Anak ka ba sa pangako? Anak ka ba sa pangako ni Abraham na ang lahat ng lahi mo, Abraham, hanggang saling lahi ang kikilala sa akin ay di ko pababayaan. Sa makatwid, kung anak ka ni Abraham, lahi ka ni Abraham, mula ka kay Abraham, ika'y anak ng Diyos. Anak ka niya. Bakit ka mag-aalala? Kaya naman, nang lumayas ito at pinalayas ni Sarah, dahil anak pa rin ng ama,
at anak man sa pagkakasala, nang makita niyang lumuluha, sinabi niya, huwag kang lumuha. Mabubuhay kayo ng anak mo. Binigyan niya ng paraan kung paano kakain, binigyan niya ng paraan kung paano sila mabubuhay. Sapagkat pinatotohanan ng ama, nagkasala man ang anak niya, pakakainin pa rin niya. Minamahal pa rin niya. Anak pa rin niyang tinatawag. Kaya nga, ang may pandinig ay nakarinig. Kung kilala niyo ang totoong sinasamba niyo, bakit mapanghamak ng kapwa-tao? Minsan lingkod na nga pinagtatawanan pa ang lingkod na kapwa nila. Bakit? Sapagkat hindi kayang tanggapin. Tulad ni Moises. Hindi kayang tanggapin ang sinasabi. Kaya't, nang panahon na umakyat sa bundok ng Sinai, habang nag-uusap at tinatala ang satapyas ng bato na 10 utos nito, ng amang tinatawagan, pinag-usapan ng mag-asawa, nang dahil walang nalihim sa ama, ang pag-uusap nilang mag-asawa, nagkaketong ang asawa ni Aaron. Yaon ay si Miriam. Mga mahal, ano nga bang malihilihim sa ama pagbulungan man? Pag-usapan man silang dalawa ang nagkakaalam, hindi pa rin nalihim sa ama at nakagitna siya at nakasentro, pinakikinggan ang usapan ng sino mang mga anak niya. Sa makatwid, kung alam mo at kilala mo na ang ama, hindi nyo pagbubulong-bulunganan ang mga kapwa ninyo dahil alam nyo kung kasalanan ay hindi dapat. Bagkos, ang pag-uusapan ninyo'y ikabubuti nila at makabubuti sa kanila. Sapagkat batid nyong alam ng ama ang lahat. Yaon ang totoong may takot sa ama. Subalit, kapag nagagawa mo pa ang mag-isip ng hindi maganda sa kapwa mo, ang magparatang ng hindi mabuti sa kapwa mo, nasa alipin ka pa at nagpapaalipin ka pa. Ang anak niya ay alipin. Ang anak niya sa alipin ay pinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, ngunit ang anak na malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga, larawan ng 2 tipan, ang 2 babae. Ang isa ay tipan sa bundok ng Sinai, na kinakatawan ni Agar at kanyang mga anak na pawang alipin. Si Agar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin. Kasama ng kanyang mamamayan, ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siyang ating ina ayon sa kasulatan. Magsaya ka o babaeng hindi nagkakaanak. Humiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw ay di makararanas ng pagdaramdam sa panganganak, sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Kung nakakaunawa kayo at batid nyo ang katotohanan, maliwanag nyong mababatid, wala ka mang anak kung tunay kang mapagmahal, tuwirang marami kang anak na matatawag. Sapagkat ang pagmamahal na yaon ang siyang magbibikas sa mga anak mong minahal para ikay mahalin din. Ang siyang magpupunla sa kanilang puso kung paano ka nagmahal, mamahalin ka rin naman. Ang siyang magpapatotoo na hindi lamang sa anak ng tao doon siya makakadama ng pagmamahal, kundi sa ibang tao man, maaari niyang maramdaman ang pagmamahal dahil ang ama ang nasa puso nila. Na hindi ka man kaano-ano, mararamdaman mo ang pagmamahal na totoo. Sapagkat binuhay ng ama ito nang dahil siya ay buhay sa mga tumanggap na anak niya. Kaya, ang nagmamahal sa hindi nila kaano-ano, kalugod-lugod sa kanya. Hindi lamang anak mo, asawa, kapatid mo, ang dapat mong mahalin. Kundi, maging sino man, kapag kilala mo na ang ama, matututunan mong mahalin sa puso mo. Kaya, maraming pagmamahal na naligaw
Maraming pagmamahal na naging marupok. Maraming pagmamahal na dulot ay kapahamakan. Maraming pagmamahal na naging dulot ay luha at pait. Yaon ang maling pag-ibig. Subalit kapag tama ang pag-ibig mo, ang minahal mo, hindi ka man mahalin, wala kang masasaktan na damdamin. Ngunit kapag sariling pagmamahal at sarili mong pagkatawang nagmahal, ang minahal mo at hindi ka minahal, masasaktan kang tuwiran. Kaya ang nais ng Ama, mahalin mo ang kapwa mo hindi dahil sa iyo, hindi dahil gusto mo, kundi dahil sa akin. Kaya't ang sino mang nagmamahal sa kanyang kapatid na hindi niya kaano-ano, ngunit kapatid niya sa Ama at Kristo, kalugod-lugod sa pananaw ng Ama. Kaya naman ang magkaisang damdamin at nagmamahalan sila, nagmamalakitan kapwa sila, nagdadamayan sila at nagkakaunawaan, hindi nagsisiraan, hindi nagbabaha-bahaginan, nagkakampi-kampihan, at nagiging makasarili sila, kundi ang tunay na pag-ibig na mula sa Ama na binuhay niya sa puso ng bawat isa, natutong ibigin ang mahirap mahalin. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, makakaunawa lamang ay ang totoong tao. Ngunit ang makasanlibutan at kunwari lang ang pagsamba, magagalit sa sinabi ko. Masasaktan sa tinuran ko, sapagkat hindi maaring baluktutin ang matuwid at hindi maaring pasamain ang mabuti, sapagkat marapat ang mabuti mailantad, ang masama dapat mamatay. Kaya't pinapatay ng Ama ang kasamaan ng tao at binubuhay niyang mabuting mula sa Kanya, upang maging mabuti ang mga anak niya at huwag nang maganap ang maglaban-laban. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't kung ang lahat ay may pagmamahalan, walang magsisiraan, walang mag-uusap ng laban kanino man, kundi ang pag-uusapan, ang batid nilang makabubuti at ikabubuti ng bawat isa. Yaon, matatawag kang anak ng Ama at isa ka sa niliglig na bistay ng bigas na nakasama sa matimyas, at ang ipa ay nabukod, ang binlid ay nalaglag. Ang binlid na tinatawag yaong mahina pang pananampalataya, at ang ipa yaong taong masasama at walang alam kundi kasamaan, at ang matimyas yaong mga napipili ng Ama na tapat at totoo, malinis ang puso nila. Kaya nga't hinambing niya sa trigo, sapagkat ang trigo'y umaalsa. Ang trigo'y umaalsa. Kaya nga't sinabi niya, huwag kayong matulad sa libadura, sapagkat ang libadura ay makunwari. Kapag ang puto o tinapay ay marami, ang libadura maalsa sa makatwid. Kapag ang tao'y mapagpaimbabaw, mayabang. Pangahas, sutil. Kaya't di niya maunawaan ang mabuti. Kaya't patotohanan nyo ngayon na nasa kabutihan kayo't anak kayo ng Ama. Lingkod kayo ng Ama. Tagasunod kayo niya. Nauunawaan nyo ang nais niya. Wala siyang nais kundi sumainyo ang kapayapaan at magmahalan kayong ganap. Yaon ang nais niya, kaya't ibinaba ang anak upang ipakilala ang Ama na tuwirang mabuti at mapagmahal. Kaya't ang lahat ng nakakilala, magkakaiba man ang lahi, magkakaiba man ang samahan, magkakaiba man ang pananampalataya, dahil pare-parehas na anak ng Ama, iisa damdamin nila. Hindi ang kanilang relihiyon ang paglalabanin, kundi ang masama ang lalabanan, at sila'y magpapakabuti anuman ang kanilang relihiyon sa isa't isa.
Sapagkat hindi sa relihiyon ang kaligtasan, kundi sa pagiging totoo mo at pagiging tapat mo na makipagrelasyon sa Diyos na di mo nakikita, ngunit nadarama ng puso mo dahil tinanggap mo siya bilang espiritu na nanahan sa iyong katauhan upang maging templo na tahanan ang katawan. Mga minamahal, paano nyo mawawawaan ito kung ganang pagkatao kayong magsusuri? Anong pang-uri mayroon kayo kung walang espiritong totoong nasa inyo? Mag-aalahas ka man kung hindi ka marunong sumuri ng ginto, madedenggoy ka ng kapwa mo. Maloloko ka dahil hindi ka marunong, binili mo'y tanso, kala mo'y ginto. Ngunit ang Ama, hindi kayang lokohin ng kahit na sino. Kilala niya yung totoong anak niya, kilala niya yung tapat na anak niya, kilala niya lahat ang tao sa mundo. Kaya't siya ang matuwid, siya ang hahatol, siya ang tamang timbangan, siya ang tamang husgado. Kaya't hindi mo na kailangan sabihin sa kapwa mo, mabuti ako, kilalanin mo ako, tanggapin mo ako. Kundi, siyang magpapakilala sa iyo sa mabuting ginagawa mo. Siya ang maglalantad sa mabubuting ginagawa mo at siya rin ang maglalantad sa lihim na masamang ginagawa mo. Sapagkat siya ang katotohanan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Paano ka ba manampalataya? Maliwanag ang tinuran ng anak na isinugo ng Ama. Nang gumaling ang isang bulag, hindi niya nakita kung sino nagpagaling sa kanya at hinahanap niya. At tinanong, sino nagpagaling sa iyo? Hindi ko nga po kilala. Basta ang alam ko, anak siya ng Diyos. Sa makatwid, dahil may pandamas siya. Kaya't nang makita niya ang mundo, hinanap niya kung sino ang nagpagaling sa kanyang mata. Nawa, maramdaman ninyo ang nagpapagaling ng inyong kaluluwa. Huwag lamang ang kagalingan ng pisikal ninyong katawan ang hanapin ninyo, sapagkat lahat ng taong may kagalingan at mayroong karunungan para manggamot ay gagamutin ka. Ngunit pakatandaan ninyo, walang tunay na manggagamot maliban ang Ama. Katotohanan ng sakit tinuturan, kaya't maliwanag na tinuran sa isang gumaling na nagdurugo ng 12 taon. Hinanap kung sino ang humawak sa damit. Nang dahil may kapangyarihang naramdaman ng may taglay ng Espiritu na mula sa Ama, sino ang humawak sa aking baro? Ba, hindi po namin alam. Siksika ng mga tao, kaya hindi namin nakita. Mayroon eka. At pagdaka yung nakadama, mismo nakadama, na ampat ang pagdurugo niya, siyang nagsabi, ako po. Ilan kaya sa tao sa mundo sa panahon ngayon, nang madama ang Kristo at Ama, ay sinabi niyang, ako po ay nakadama sa iyo, Ama. At gagawin niya na ang tama, dahil nadama niya ang Diyos niya ay dakila. Kaya't sinabing, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa makatwid, ang kapangyarihan ng Espiritu ay hindi makikita ng tao. Ang ginagawa ng tao ay makikita ng Ama, ngunit ang Espiritu hindi makikita ng tao. Kaya't ang nasa ilalim ng Espiritu ay nakagagawa ng mabuti at ang nasa ilalim ng pagkakalipin ng masama ay gumagawa ng masama. Tao, hindi lahat ng gumagawa ay nasa kabutihan kung mabuti ang ginagawa. Sapagkat kilala rin ang Amang nagmamaang-maangan. Kilala rin ang Ama ang gumagawa dahil may layunin at hangarin. Kaya mapapalad ang nagpapakatotoo at gumagawa ng mabuti dahil gusto ng Ama, dahil nadama nila, dahil nakilala siya at dahil nakipagtotoo sila. Kaya siya ang magbibigay gantimpala,
hindi man sila gantihan ng kanilang mga kapwa. Nang dahil sa kanilang mabubuting ginagawa, ang Ama ang magpapala at magbabalik ng gantimpala nang dahil sa kanilang kabutihan sa kalooban nagmula dahil sa kanyang kadakilaan na hiwagang gawa. O mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Yan ang pawang katotohanan. Ang salita ay mabuti, ngunit hindi ito mabuting dumadating at papasok sa tao na masama ang pag-iisip. Ang banal ay salita na nagmula sa banal na nagturan, subalit hindi magiging banal sa isip ng taong masama. Kaya't nagiging mabuti at makabuluhan, nabubuhay ang banal na salita na may buhay sa taong tumatanggap nang dahil siya'y nakakilala sa Ama. Mga mahal, mapapalad ang nakadama, mapapalad ang nakakilala, mapapalad ang kumilala, mapapalad ang tinanggap, ang di nila nakikita, ngunit sumasa Kanya, sumasa kanilang lahat dito sa lupa. Espiritong banal mula sa kataas-taasang Ama, sa pangalan ng Anak na pinatupad at ibinaba sa lupa. Jesus, Jesus, Jesus na tinatawag ng tao. Mahal na mahal ko kayo. Sulong ngayon pag nilaya ninyo, gaano katalino ang babaeng ito at para maitanto at maihayag sa inyo ito. Saan niya kinuha? Paano niya napag-aralan? Paano niya na-memorya para ilahad sa inyo? Subalit hindi ko ito tatatwa saan man makarating. Ito'y aking sasambitin. Akong inyong kilalanin. Espiritong di nyo makikitang gumagalaw, ngunit kayo man mapapasok kung mabuting damdamin nyo, pananahanan kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuran, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't mapapalad ang mga inanyayahan na nasa lansangan, mga walang silbit, walang kabuluhan sa pananaw ng lipunan, subalit tumupad at sumunod sa panawagan, kaya't ibinigay ang karapatan. Yaon yung mga tao na sa palagay ng kapwa nila'y walang kwenta, ngunit binigyang silbit kabuluhan ng Ama, sapagkat sumunod sila, tumugon sila sa panawagan niya. Kaya't pag-iisahin niya ng niya. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko, tuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat daratalang takda ang nagpapalagay na siya'y mabuti, ngunit sa paningin ng Ama'y masama siya, sayang ang kabutihang ginawa niya. Ngunit ang nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y masama, kaya patuloy siyang nagbabago at gumagawa ng kabutihan, na lugod ang Ama sa kanya. Kaya't huwag niyong ipalagay na kayo'y walang kasalanan upang may pagsisihan at magbagong buhay. Huwag niyong ipalagay na kayo'y mabuting nilalang upang kayo'y magpakabuti sa inyong mga gawang kamalian. Huwag niyong ipalagay na kayo'y napakasarap ang buhay sapagkat hindi niyo alam kung kailan kayo nakaligaw at kung kailan kayo nalilibang, doon babawian ang buhay sapagkat kayo nakalimot sa Amang mahal. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't binigyan niya ng pangunawa at binuksan ng pangunawa ng mga anak niya upang lahat ng nakakaunawa hanapin siya pawa. At lahat ng tumanggap sa kanya ay patuloy siyang
kilalanin, tanggapin, sambahin sa katotohanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Itong aking mga sinambit, gaano ang katotohanan at ano ang patotoo. Walang magpapatotoo sapagkat walang patay na bumaba. Ngunit ang nangungusap at naglalahad ay ang espiritong galing sa amandakila. Kaya't ang siyang magpapatotoo, siyang pinagmulan, ay ang mga mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Hamakin nyo man ang kapwa nyo, batid pa rin ang Ama kung sino kayo. Kilalanin nyo ang Ama at makikilala nyo siya sa mga gawa niyang hindi kayang liripin ng isipan, sapagkat walang makalilirip sa kanyang kabanalan, maliban ang kanyang espiritu na ibinaba at pinakitungo sa mga anak niyang kung tatanggap, magliliwanag ang diwa. Makakaunawa ang saradong isipan. Mabubuksan ang pagmamahal, mabubuhay ay pagmamahal, matututunang mahalin ang kapwa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, hatsakaramalayane nekarama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't, alin ngayon ang mabuti? Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, kayo'y mag-aani kung hindi kayo magsasawa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Pakatandaan ninyo, ang bunga ng pag-ibig ay kagalakan, kapayapaan, sapagkat ito ang espiritong taglay, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang hihigit pa sa utos laban sa ganitong mga bagay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't kung sinasabi mong palasamba ka, mananambahan ka, sinungaling ka namang kapwa mo'y sinisiraan mo, sinungaling ka rin. Yan ang tawag ng Ama sa'yo. Sinungaling kang anak niya. Gusto nyo bang matawag na sinungaling? Gusto nyong masabing totoong anak? Gawin nyo ang tama't tumpak at marapat, sapagkat ang Ama ay dapat sa lahat. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama, tunay na ligaya ang dulot mo sa mga anak mo, ang nadidimlan ang kaisipan ay tuwirang iyong matatanglawan. Ikaw aking Ama, ang tunay at sapat tuwina, pagkat ikaw ang ligaya, ang buhay at sigla, lakas pagtitibay ay dulot mo, Ama. Kung lahat sa'yo ay kikilala, matututunan ang sapat na gawa mo, na kailan may wala, ika'y pagkukulang, kundi sa lahat, sapat ang iyong alay. Ikaw aking Ama, ang
walang maliw, noon, ngayon at kailanman, maging sa habang panahon, habang may tao, ikaw at ikaw rin. Ang siyang pagmumulan ng lahat ng bagay na may buhay na kanilang pakinabang. Lahat ay ikaw ang sa lupa'y bumubuhay. Walang taong nagbibigay buhay. Ito ang marapat na matutunan ng iyong mga anak. Ang ikaw ang bumubuhay, ang ikaw ang nagpapasigla, ang ika'y nagbibigay ng mabuting bunga kanino man sa kanila. Pagkat ikaw ang tunay na Ama, pagkat ikaw ang tunay na ligaya, pagkat ikaw ang tunay, noon, ngayon at kailanman, O Diyos Ama. Ikaw aking Ama, ang lahat sa buhay, kaya't sa'yo ay marapat manahan na ganap ang sa'yo'y anak na tuwirang nagliwanag, upang patuloy na magtamasa, upang patuloy na ikaw ay madama, upang ikaw ay patuloy na makilala. O ikaw aking Ama, ang tunay na sigla't ligaya. Ikaw ang aking Ama, wala kang kapantay, noon, ngayon, magpakailanman. Ipagsigawan mang matapang salita mong kay ina, ang sa iyo'y tatanggap na may galak, pagkat puso niya ay mabuti. Yan ang patotoo na malinis ang puso, at ang isip ay sa'yo. Bilang mga anak mo, kumilala sa iyo. Ang may pandinig sa kanila'y nakarinig, ang may pangunawa'y umunawang ang ganap, at ang nabuhay, ang pag-asa, ligaya'y tatamuhin, pagkat ikaw aking Ama, aking Ama, ang pag-asa ng buhay nila. Yamang ikaw, Ama, buhay tuwina. Hachakarameneya hana, nekarameneya hana, nekarameneya hana. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, tunay nga po bang buhay ang Diyos? Paano po ba siya buhay sa iyo? Paano po ba siya nabubuhay sa iyo bilang anak niya?
O katulad ka nitong mga naghahanap ng palatandaan sa Ama? Mula kay Lucas. Samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng tahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit, walang ipakikita sa kanila maliban sa palatandaan ang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paano naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninibe. Gayon din naman, magiging isang palatandaan sa laing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, tumindig ang reyna ng timog laban sa laing ito, at sila'y hahatulan niya sa kaparusahan. Sa makatwid, ang masamay parurusahan hahatulan. Paano magkakapantay-pantay ang mabuti at masama? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mawawala. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Doon kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung hindi sa paghamak, pagtatalusira, at pag-aalinlangan sa mabuting gawa ng Kristo, wala. Kaya ibig sabihin, sa paghati ng tao na kaluluwa sa pagkakanalig ang totoo, alam niya ang totoo, hindi alam niya.
nagpapakabuti, tularan ng kanyang kabutihang gawa sa lupa. O mga inibig ko at minamahal, ang pagmamahal ay hindi sa salita lamang, kundi sa gawa. Ang pananampalataya ay hindi sa nguso, kundi sa puso nagmumula. Ang pagsumpa ay sa tao, ang pangako ay sa Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Saan hinugot ang katagang yaon upang bigkasin sa inyo? Saan huhugutin ng taong magmamagaling upang magyabang na magaling at matalino? Sinong matapang natutularan ng salitang gayon? Katapang mo naman, hindi mo ba naisip pagkatapos mong nangusap, maaari kang patayin? Kaya't sinong maglalakas loob na tularan ng ganitong pangungusap? Wala. Sapagkat wala ngang tao na makatutulad sa aking salita. Yaon ang patutuo ng Ama, Espiritu niya ang ginagamit ay tao, bibig niya ang tao, pangungusap niya ay tao upang mahayag sa tao ang nais niyang ihayag sa mundo. Subalit, hindi silang Diyos, hindi silang Kristo, hindi sila ang Diyos na tinatawag. Sila'y alipin at inalipin nagpalipin sa banal niyang Espiritu. Sapagkat ang demonyo ay di mangungusap ng ganito upang itama kayo, kundi kayo ay ililigaw at nang mapahama kayo. Kaya't ang nakikipagtotoo, batid ang salita na tumpak, tugma, marapat, dapat, ganap, at tapat. Hatcha karamaneyahanam, net karamaneyahanam, net karamaneyahanam, net karamaneyahanam. Ito ang patuto sa iba't ibang kaparaanan sa kapanahunan ninyo, pinakikita ang paggalaw ng Espiritu Santo upang patutuhanang panahon ng Espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Mapalad ka, anak, kung nakaunawa ka at nakikinig. Di man gumaling ang pisikal na katawan mo, sinisigurado ko sa iyo, may tinanggap siya, subalit paano? Sige, yan, lakad. Sadyang gayon ang tao. Kung hindi sigurado, hindi kayang ipaglaban ang totoo. Ngunit ang taong sigurado, hamakin mat kutsay ng kapwa, ipaglalaban pa rin ang tama. Kaya ang tao may sinisidlang matapang ang Ama upang patapangin niya sa katotohanan niya. At may sinisidlan siya ng talino para sa kanya ng mahayag ang talino niya ay kaiba sa lupa sa gawa ng tao, pang sanlibutan at pang kaharian. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, bakit pinatutupad at nagaganap ito sa walang gamot, ngunit may pinakinabangan upang patotohanan sa inyo ang magkaibang gawa ng hiwaga at ng tao ang may gawa. Ngunit niloob pa rin ng Ama na gumaling ng dahil mahal niya kayo. Tao, mahal na mahal ko kayo.
Maliwanag ang katotohanan, maraming pinakikitang gawa nga masalupa para kilalanin at matanggap ng tao. Ngunit bulag, bingi, pipi ang marami sa katotohanan niya. Kaya magalak, magpasalamat, magpuri ang mga anak niya na sa kanya'y nakakilala at tumanggap sa damdamin. Puso nila'y naiba, isip nila'y iniba, pananaw nila sa mundo'y naiba, kaya iniba sila. Sapagkat Espiritu nga niya ang suma sa kanila. Magalak kayo at magpuri kung ganito kayo. Sino ngang maniniwala pag daka karaka-raka? Wala, sapagkat lahat ng isip ng tao ay maraming gusto. Ngunit ang Ama, maniwala ka't hindi maniwala, batid niya ang totoo. Kaya't ang taong may takot sa kanya, takot sa impyerno, hindi lolokohin kapwa-tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At siya karamaneya, aleya karamaneyana, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Hindi ako nagagalit, ngunit inyong pagnilayan ang aking tinig at tinig ni Constancia kung ano ang pagkakaiba. Doon kayo'y humatol at humusga, kung may pangunawa kayo't pandama, masasambit niyong hindi siya. Dahil ikaw man sino ka man, kayang ibahin ang tinig mo kapag ninasa at ginusto. Maging gawa mo tao kung tumpak at totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Hatcha karameleyana, nekarameneyahan, nekarameneyahan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ay, buhe. Kumusta na po kayo? Kumusta ang mga anak ng Panginoon, ang anak ng Diyos? Anak po ba tayo ng Diyos? Yan, anak tayo ng Diyos. Ano? Dahil anak tayo ng Diyos. Dahil anak tayo ng Diyos, lagi tayong masaya. Masaya po ba kayo? Yan. Suriin nyo ngayon ang pagkakaiba. Magsuri kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Diyos? O ngayon, ano ang Diyos at ano ang tao? Alam nyo, ang Diyos ay napaka mahiwaga. Ang tao, walang timbang, hambig sa buhangin. Buhay ba nga ma? Kaya, para magkatimbang ka, binigyan kanya ng kahalagahan. Ito lang po ang natutunan ko sa Panginoon. Para magkaroon ka ng kahalagahan at kabuluhan, gumawa na kang tama at marapat sa kanyang pananaw. Eh, wala na po akong alam doon. Basta yun ang sundin ko at susundin natin. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo, hindi, wow. Buhay ba nga ma? 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 Buhay ba ang Kristo? Kaya, sa palagay nyo, halimbawa kayo nagpapakabuti. Sa pagpapakabuti mo pababayaan ka pa bang magupo sa pagluha mo dahil sa masamang naganap sa buhay mo? Kaya pinapaiwas ka sa masama para walang maging masamang mangyari sa buhay mo Tama po ba? Yun lang po natutunan ko. Ewan ko po kayo kung anong nalaman nyo. Alam kong may magagawa ang Ama
Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo. Oh, para gumaling ka na, oh, kainin mo na yan. Ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakala. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Mapalad ka, anak, na nagbata. Manalig ka. Kung nakaunawa ka, may nakamtan ka. Kung nakadama kayo, masaya kayo. Alam mo, yung balisaw-saw ay walang kinakamtan. Ano? Pag balisaw-saw ka, purong sulong ka, makakarating ka ba sa paroroonan mo? Eh, sino naman ang nag-urong-surong na nakarating sa pinaroroonan at patutunguhan? Ay, de kung ngayon umiinom ka ng ganito, may nagbigay sa iyo, iniba mo na naman. May nagbigay na naman sa iyo, iniba. Eh, dapat piliin mo yung isa. Kung ayaw mo yung una, pipiliin mo yung dalawa, ay hindi pwede. Kailangan pipili ka yung totoong isa lang. Pagkatapos, lolokohin nyo pa yung nanggagamot sa inyo, eh, pwede ba yon? Hindi pwede yon. Ay, bayaan nyo po ako. Oh, yan. Mas masarap ang bigay. Oh, sige. Malaya ang tao kahit saan magtungo. Pinipigilan ba kayo kung saan nyo gustong magpagamot? Hindi kayo pipigilin. Walang magpipigil sa inyo. Malaya kayo kung saan nyo gusto. Pinipigilan ba kayo kung saan kayo gustong magtungo? Walang pipigil sa inyo. Magtungo kayo kung saan dako. Hanapin nyo lamang ang totoong ama ninyo nang magising kayo. Tama ba ga? Kaya, kung lalagok kayo, siguraduhin nyo, may 2 baso. May nag-alok sa inyo. Isang pineapple juice. At isang natural na tubig. Naku, masarap yung pineapple juice. Yung natural na tubig, ayoko. Isip, alin ba pipiliin ko? Pineapple juice? Natural. Ba? Natural? Pineapple juice? Aba? Nalito. Kinuhay pineapple juice. Sumakit ang sikmura. Sayang. Kung hindi ka sana nagalinlangan, di sana walang masakit na sikmura mo. Patakaw ka kasi. Madali kang mainganyo. Sa may kulay. Ano ibig ko sabihin? Ganyan ang tao. Madaling mainganya. Sa parabola ng kapwa, sa makulay na gawa, ngunit mayroon palang maskara. Mayroon palang sa kabilano na hindi batid. May nagbigay, bibingka, at saka puto kutsinta. Nakweka, masarap yung bibingka kasi malagkit, malinamnam. Yung puto kutsinta naku, bigas lang yun na simple. Wala kang timplang gata. Alin kaya kakainin ko?
Bibingka, may palabok, maraming gata. Kutsinta, nalito, dinampot, bibingka. Hindi pa pala siya kumakain. Sinikmura! Tanga ka kasi, sabi ng ama, kung pinili mo'y kutsinta, de sana nabusog ka anak, di pa sumakit ang sikmura. Mahilig kayo kasi sa masarap, kaya maraming napapahaba. Buhay bang ama! Buhay bang ama! Minsan, nainggan niya masarap magsalita. Nagtiwala, yung pala lolokohin lang. Pagkatapos na loko, paiyak-iyak. Sa Diyos kayo magtiwala, siya ang tunay na dakila, siya ang tunay na tapat magsalita, at di kayo lolokohin kailanman, ni hindi kayo ibubulid sa kapamakan. Kaya hanapin nyo ang kanyang katotohanan. May nagbigay, salad eka, at saka, ano ba eka yung isa na yan? Naku eka, buko juice lang pala. Dito na ako eka, sa masarap. Marami ekang fruit salad. Marami ekang prutas yan. Mayroon pa ekang timpla yan. Yung buko eka na yan buko lang. Nilagyan lang sukal. Sige, kain lantak. Nagsuka! Diyos ko eka. Bakit? Yung pala may sakit siya sa bato. May sakit siya diabetes. Sana kung ang pinili niya buko lang, nakasarap pa sa bato niya yon. Umihi niyang maganda. Tanga ka kasi. Sabi ng ama, mahilig ka sa masarap, anak. Mahilig ka sa masarap. Kung hindi kayo mahilig sa masarap, hindi kayo maliligwak. Alam kong mabuti sa inyo. Ayaw nyo. Gusto nyo, puro sarap. Ayaw ng hirap. Buhay bang ama? Buhay bang ama? May nagbigay. Mamili ka na eka dito. 2 eka rin damit na ito. Isang original at saka isang lokal. Parehas na mukhang original. Hindi ngayon alam kung alin ang kukunin niya dahil di siya marunong sa original. Sabi niya, made in USA. Yung isa, made in China. Made in China, made in USA. Magaling ang USA. Kinuha niya, made in USA. Yung pala, imitation. Yung made in China, original. Yan, anak! Hindi ka kasi magaling mamili. Kaya ayan, na-dengue ka. Anak, tandaan ninyo, hindi sa original na mga damit dapat kayo manahan. Sa original kung salita doon kayo magtiwala upang magawa sa inyo ang hiwaga. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Mahilig kayo sa mga original. Sinusuka ninyo ang lokal. Saan ka ba anak? Nasa Pilipinas ka. Original, original, original. Sino ba original mong Diyos? Sino ba? Kung kilala mo ang original mong Diyos, pati puso mo'y masaya. Dahil hindi mo kilala. Hirap na hirap ang loob mo. Hingang maluwag. Maluwag ba? Original na Diyos ang nasa iyo. Masikip ba? Nako, lokal. Sino po yung lokal? Di yung kumakalaban. Sino po yun? Hanggang ngayon di mo alam. Kilalanin mo. Baka lagi nasa iyo, kaya hindi mo na makilala. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Buhay bang ama? Sabi ng ama, halika yung dalawa. Lumapit sila. Ikaw pumunta doon sa Hilaga. Ikaw pumunta sa kanluran. Mabilis na tumakbo yung sa kanluran. Magaling ni eka doon. Maganda eka doon. Sabi ng sa Hilaga, sayang, bakit naman inunahan niya ako? Pinagmamasdan sila ng ama. Nagmamadali yung sa kanluran, yung sa Hilaga,
patumpik-tumpik kasi nanghinayang siya maganda. Nababalitaan ko, eka maganda sa kanluran. Pangit eka sa hilaga. Pangit sa hilaga. Sige, nalungkot siya. Lakad ng lakad. Yun namang nasa kanluran, tuwan-tuwa. Patakbo-takbo pa. Nung dumating siya doon, maraming tinik. At yung nalulungkot na nagpunta sa hilaga, pagdating niya, Diyos ko, mali pala ang kwento. Baligtad pala sa kinwento. Hindi pala totoo chismis. Maganda pala rito. Nagmagpanagpo sila. Umiiyak yung nagpunta sa kanluran. Sabi niya, "Oy, ba't ka umiiyak?" Kasi puro tinik doon. Hindi ako makasadsyad. Dito sa una lang pala mahirap ang dadaanan mo. Pagdating sa dulo, napakaganda ng nakita ko. Ganun ba Kasi nilinlang kita Pinili ko yung maganda kasi nababalitaan ko maganda Kaya naman ako yung nagpunta roon. Pero, hindi pala. Yan ang nangyayari sa mga tao na pili ng pili ng maganda at magaling. Ngunit natatama sa bungi. Pintas ng pintas! Pintas ng pintas sa kanilang kapwa. Sa kakapintas nila, sa kanila tumama. Ho, tao! Ano ba ang gagawin nyo sa lupa na hindi ko makikita? Wika na ngamang dakila. Ano ba ang iniisip nyo na hindi ko mababasa? Ano ba ang plano nyo na hindi ko mababatid? Ano ba ang nasa puso nyo na hindi ko mararamdaman? Kung sa tuwina lamang ang katapatan ang nananaan sa inyo, gagawin ko. Ang para sa inyo'y mahirap, ngunit magaan kong magagawa. Dahil kinilala nyo'y ako. So, ano ngayon ang mahirap? Kapag kinilala mo ang Ama, sa una'y mahirap. Kahit na naghihirap kang humahakbang, kahit hirap na hirap ka, nang makita mo palang dulot niya sa iyo sa hirap na tinamasa mo, nagsumigaw ka. Purihin ka, Ama. Iyong gusto'y masarap? Masarap. Sabi niya, takbo. Sabay patakbo pa. Bandang huli, hindi na makausad. Hindi na makausad. Pinili unay sarap. Bandang huli, hirap. Mga tao magagaling sa masarap. Gusto'y sarap na sarap. Pagdating ng takda, hirap na hirap ang kaluluwa nyo. Hindi makausad. Mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo, nang sa gayon mabatid ninyo mga tinuran kung ito. Ganang pagkatao, walang talinong masasambit yaon. Ganang katauhan, walang paghuhugutan ng katagang yaon. Ganang di nyo nakita ang may pandinig, nakarinig sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay ba ang Ama? May mga taong takot magtungo rito dahil kapag nagtungo rito, maghihirap daw. Sinong nagbigay hirap sa inyo? Si Apo Kuncheng. Ang dambana, kung may naghirap man, tatandaan ninyo balang araw, sa mabuting ginawa, hindi hirap kundi ginawa ang kakamtan. Sapagkat ang mabuti pawa, Ama na kasilay, Ama na kabatid, Ama nagtuldok ng takdang kalayaan. Subalit ang masama, tandaan ninyo, yun ang magsasabi, mahirap nga pala, ang masarap sa una, sa bandang huli, sakit at dusa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwerang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo.
Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubusan, magliwanag kayong ganap, makaunawa inyong diwa, sapagkat Ama ay Ama ng lahat. O aking Ama, Diyos na mahiwaga, tunay na mapagpala, batid mo ang lahat sa lupa, kilala mo ang iyong mga anak na tuwirang sa iyo ay tumanggap at kumilala, sumamba sa totoo, kinilalang tapat ang mga salita mo. Naririto ang mga pinilimot na pasugo mo sa dakong ito. Inilalagak ko silang lahat sa iyo at pinagkakatiwala. Yamang tao'y walang magagawa, ngunit ikaw ay maraming hiwag at himala. Kaya't ang lahat sa iyo na lamang, Ama, doon aking nilalagak na ganap. Patotoo lamang, ang tao'y walang magagawa, ngunit ikaw ay maraming gagawin na mabuti pawa, kaya't ang sa bawat saglit, ikaw ang nasa isip, ikaw ang nasa damdamin, tuwirang kagalakan, kanila'y kakamtan. Ito ang iyong pangako na di nagkakabula, sapagkat walang maglilingkod kung ika'y magpapahamak sa mga anak mong nagpakasakit, alang-alang sa iyong gawa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't sa kanila ang may pandinig ay nakarinig kung paano ko sa iyo ay hinatid ang aking samo at dalangin kanilang kapakinggan ng isipat diwa. Heche karamele yaneya na karamale, hele yaneya, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eh, parang malungkot ka. May sakit pa ba kayo? May sakit pa po ba kayo? Abay, dapat wala kayong sakit. Dahil kung may sakit pa kayo, hindi nyo narinig ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Sabi ko nga po ay, Panginoon, kahirap talaga palang maglingkod sa iyo. Nahirapan ka ba, anak? Eh pag po tinalaga ko sa sarili ko, mahirap po pero hindi ko po itatalaga sa sarili ko, kaya hindi po ako mahirapan. Ikaw po magdala, huwag ako. Dahil ako'y walang kakayang magdala. Tama! Tumpak! Sabi niya. Kaya kayo po, pag naglilingkod, huwag nyo italaga sa sarili nyo. Mahirapan talaga kayo. Kanino ibibigay? Sa Diyos na nag-atas sa inyo. Buhay pa ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, tama ba? Naunawaan mo ba, anak? Naku, buti ka pa nakaunawa. Ere. Mahimbing ang tulog. Joke lang. Kaya mapalad ka. Ano? Sinabi ko man sa iyo na huwag na siyang ibalik, pero ginustong bumalik sa makatwid. Nagkikikisay man ang katawan mo at mayroong hindi gumaling sa iyo, ngunit may gumaling. May gumaling ba? Alin? Napakapalad mo, sapagkat kung hindi mo natutunan yan, saan ka kaya? Ikaw, nagpasalamat ka ba't naging ganyan ka? Sapagkat kung di ka nakaganyan, hindi ka papasok ngayon dito. Buhay pa nga ba? Buhay pa nga ba? Kaya, masaya ka ba? Malungkot? Abay, wag. Magsaya ka. Sapagkat kahit nakahiga siya, nakikinig. Dati lumalakad siya, di siya nakikinig. Buhay ba nga ma? Si Apo Conching, pinasalamatan ng nagkasakit ako. Ay, hindi. Hindi ako nagpasalamat. Pero natuwa ako. Dahil nandito ka ngayon, kapatid, alam ko, mahal ka ng Ama. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Totoo po yan. Kapag may nangyayari sa inyo, suriin nyo.
Kung nagkasakit ka ba, bakit? Ba't ka ba nagkasakit? Sanhi ba ng kasalanan mo yon? O dahil sa pananampalataya mong matapat? Sa pananampalataya mong matapat, nasuri mo, ay, salamat po, Panginoon, dahil sa pananampalataya ko, sinusubukan mo ako kung paano ako magtitiwalang ganap sa iyo. Eh, nung nasuri mo sa kasalanan, ay, patawarin niyo po ako, magbabalik loob ako sa iyo. Di, parehas lang ang nakamtan. Tama po ba? May lugi po ba sa dalawa? Wala, parehas na kinabang. Yung nagbalik loob, nung nagkasala dahil nagkasakit, nakinabang, nakilala ng Ama. Yung sinubukan, dahil siya'y malapit sa Panginoon, para makita kung katapatan ay nasa Kanya, pare silang nagtagumpay. Di walang napunta kay sa... Kaya galit na galit tayo. Ano? E, tingnan mo nga katabi mo, baka kasama mo. Tingnan niyo po katabi niyo. Kasama mo ba? Glenn, ano ba ang pangalan mo nga? Gian. Ha? Lian, ako, napakamalilimutin na po kong Ching. Lian, ikaw, anong pangalan mo? Karu, Lian Luis. San Luis, Lian, Dian, doon. Narinig ko po yung pahayag ng, o nga naman ano, ba't tinahawakan niyo yung balakang ninyo eh? Sabi, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo. Sabi, kembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo. Nahihiya palang kumembot. Eh sabi ng Ama, anak, huwag kang mahihiya kahit matigas ang balakang mo. Basta ako'y nakakakitang masayang nagpupuri ka sa akin, ituwan-tuwa ako. Buhay po ba ang Ama? Eh sabi, ipadyak mo, ipadyak mo, ipadyak mo, ipadyak mo. Ayaw ipadyak. Eh, kalakas ng paa. Eh, nang umuwi masakit. Eh, kasi sabi na Ama, ipadyak mo na lumakad ang ugat mo at mga dugo mo. Lumakad ang dugo mo sa mga ugat mo para magsigalaw pang lalo sila. Eh, ayaw mo. Nahiya ka. Ipadyak mo, ipadyak mo. Kang kalokohan ang ginagawa nila. Sabi sa isip niya, buhay bang Ama? Subalit yung masaya, sumusunod. Sabi, ipadyak mo, ipadyak mo, ipadyak mo, pati kamay pinapadyak. Kaya yung balikat niya masakit na wala. Buhay bang Ama? Sabi niya, iikot mo, iikot mo, iikot mo, iikot mo. Sabi niya, ikot mo, iikot mo, iikot mo, iikot mo. Ba't kuya ka ikot? Luka-luka ba ako? Aba! Eh kung nasa malinis ka bang isip, isipin mo luka-luka yung mga kapwa mo. Eh sino pang magpupuri sa Ama kung lahat ay luka-luka? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tumawak ka, tumawak ka, tumawak ka, tumawak ka. Sabi niya, tumawak ka, tumawak ka, tumawak. Buhay ba ang Ama? Nako, mga minamahal. O sabi ng Ama, mga anak, kumisan kailangang magsaya kayo. Ngunit huwag kayong malibang sa kasiyahan at kagalakan. Kailangan namang alalahanin niyo ko sa kabila ng masaya kayo. Kung minsan anak, lumuluha kayo, ngunit huwag kayong matigib ng luha at alalahanin, baka malimutan niyo ako. Kung minsan kailangan anak magalit kayo, ngunit huwag niyong itatalaga sa puso niyo, baka pag nagalit ng puso niyo, mawala na pagmamahal ko. Kung minsan anak, kailangan magsalita kayo, ngunit kung hindi na tama, sarado mo bibig mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung minsan anak, kailangan sumigaw ka kung kailangan sisigaw mo. Ngunit anak, sa pagsigaw mo, siguraduhin mong tama sinisigaw mo. Baka sinisigaw mo ipagmumura, pipihin kita. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Kung minsan kailangan maging matapang ka, ngunit huwag kang makipag-away. Maging matapang ka lamang. Dahil alam mo ang Ama'y nasa sayo. Paglaban mo siya, hindi mo dapat maging duwag sa katotohanan sapagkat sino pa ang makikibaka sa totoo kung lahat ng tao'y duwag sa katotohanan. Eh, paano mo naman gagawing makipagtotoo, hindi ka nga totoo, sinungaling ka nga eh. Sabi ng Ama,
Kaya nagagawa ng mga nakikipaglaban at nakatototo, bulal pa kasi Apo Kunching, na nakikipagtotoo at nakikipagtotohanan dahil nasa puso nila ang Kristo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Oh, tayo kayo, tayo. Tayo. Oh, sige. Ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo ang... Naku, nalaglag ako. Baya mo lang malaglag, wag lang makita panting mo. Ikembot mo, 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 balakang mo. Ay, salamat po ka na wala sakit nito, Diyos ko. Yumuko ka't umunat ka, yumuko ka at umunat ka, yumuko ka't umunat ka, yumuko ka at umunat ka. Manikluhod ka, manikluhod ka, manikluhod ka sa Ama mo. Isuko mo, isuko mo buong iyong pagkatao. Iunat mo, baluktot na isipan mo ng may tuwid niya. Kilalanin mo, sambahin mo ang Diyos Ama na totoo. Buhay bang Ama? Oh, may sakit pa po ba kayo? Ade, uwihan na po tayo, no? Ilang araw na lang? Po? Ilan? 14 days na lang ba? Kabilis naman. Diyos ko at Ama ko. Alam niyo po ba kung maniniwala at magtitiwala kayo kung paano mabilis ang mga araw, bibilisan din ng Ama ang pagsaklolo at pagpapalaya sa inyo. Buhay ba ang Ama? Bibilisan din ng Ama ang pag-aliw, paggalak, at pagbibigay ng kalayaan sa inyo. Kung ito ang pananampalataya nyo at pananalig nyo na inaangkin nyo na magaganap sa inyo, sigurado, ang sabi niya, salita ko'y nagaganap sa taong tumatanggap at nagsasabuhay, naganap. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong taglayang galak sa puso nyo, maliwanag na pangunawa ang siyang maghari sa isip nyo, banal na salita, limiit bulayin sa inyong diwa, puso ninyo'y ikintal, itanim nyong tuwiran, wagas na pagmamahal ng Ama na sa inyo'y bumuhay. Pagpalain kayo sa lahat ng mabubuting pagpapala. Tayo na po. Oh, tapos na po.